San Pineda Portabis TV. G. San Pineda TV. Ayan guys, itong mga baka na ito, galing ito sa Batangas, sa Luzon. Tama ba o Luzon? Ano siya guys, yung pinipilian namin sa lahat ng itong mga bakang ito. Hindi pa sila pag gusto mo lang, lang. isi-shipping siya papunta sa Maganda yung baka Luzon, na yan. Visayas, Mindanao. So, nag-corpo kami, lahat kami ng mga buyers, tumitingin-tingin kami ng mga baka, lahat ng ito pinagsisend sa amin, pinapipilian sa amin kung ano ang gusto namin. Pipili lang kami sa live, and then, kung may magugustuhan kang number, yun ang kukunin mo, and then, hindi pa itong sila mga baka na ito, ang dami-daming pipilian kahit anong gusto mo, malaki, medyo maliit, gano'n. Parang sizes nga small, medium, large, parang gano'n siya. Depende po sa lahi ng baka. May baka na Indo Brahman, Brazil, may African, Babae, Brahman. may mga babae din. Kung anong gusto mong pagpipilian, nasa sayo kung ano ang gusto mo. Lalaki, so ngayon siya guys, mga hybrid, high quality talaga itong mga baka na ito. So sobrang mahal, as in, grabe talaga siya, mahal talaga siya, expensive talaga siya pag breeder. Pag breeder ka pa naman talaga, pipili ka kung anong gusto mo, magandang lahi na dapat, kung alaga ka, may pagkain ka talaga para sa kanila, kasi yun talaga ang pinakamahirap sa farming. Dapat once na mag-alaga ka ng mga baka, dapat may pagkain ka muna. Hindi ka pwedeng bibili ng baka na wala kang area na paglagyan, kasi pagdating ng panahon o pagdating ng mga baka doon, and then wala naman silang pagkain, masasayang lang yung pera na binili mo. Ganon. Dito sa part namin, pinaghandaan talaga namin, inuna namin yung mga before kami bumili ng baka, inuuna namin pagtatanim ng napier, kasi sabi kasi sa amin dito is kumakain daw sila ng mga napier, tapos pigs, and depende lang, hammer, darak, darak ng mais or ganon, or sa palay. So kami, excited kami masyado, kasi nga gawa nga pagdating sa province namin, wala kaming baka na ganun ka high quality, nasa Luzon lang talaga siya. Ang shipping fee nito is nasa 20,000 by peraso ang shipping fee niya. Ang pinakamababa dito is ang 6 months is nasa 75,000. Ang breeder, mas mahal ang lalaki. Ang lalaki may kamahalan na sa 95,000. Pag ang babae nga 6 months lang nasa 75,000. Nakita nyo, high quality talaga yung mga baka nila. Grabe no. Yung sa semen naman nito ay inaabot yata siya ng 20 to 17,000. Mga ganon ang semen nito. So, ito siya, bultuhan talaga, nila-live, pinapakita sa amin kung ano talaga gusto mo. Hindi lang ako nag-iisang buyer nito, marami din akong buyer na mga kasamahan nga kahit saan-saan yung ibang bansa, na ibang lugar na magkorpo-korpo para lang makayanan ang shipment papunta ng Mindanao, Luzon, Visayas, mga ganon. So, ang ginagawa talaga namin, as in, naghahanap talaga kami ng high quality. Lalo na ito, Indo Brahman talaga siya, or pure Indo. Meron talaga ng ganon. Pero ito siya, Indo Brahman. Ito yung pinipili ko. Like ganito. Itong babae, itong lalaki, ang babae. Ito naman yung aking, si Pastor yan. Ito naman, si Indo Brahman. Ito, Brahman siya. Pure EI siya na Brahman. Ang lakas niyang kumain. Tulad nga ng sabi ko, dapat meron talaga siyang feeds. May feeds mix sa hammered, and or di kaya molasses, asin,
And then, kinukumpayan siya. Ginagawa talaga namin lahat para makumpayan siya ng kanyang pagkain. Kasi nga, kailangan niya talaga, naghanap talaga siya ng ng napier. Yun ang tawag doon, napier. Sobrang lakas na siyang kumakain ng napier. Ayan yung napier na kinukumpay sa kanya. So, tulad nga ng sabi ko, kami po ay nagtanim ng pagkain bago po kami bumili ng baka. Kasi pag once na bumili ka ng baka na wala kang pagkain, naku, parang kumuha ka lang ng bato na pinupok mo sa ulo mo. Ito naman guys, ang mga kambing ko, 5 yan silang piraso. Ang isang inahin, nagtatago yata dun sa dulo. Hindi siya makikita. Pati yung mga kambing, nilalagayan namin siya ng feeds. Kasi, ang feeds kasi, pinakamalakas, lalo na pag grower, Pedrolac, sobrang bilis niyang tumaba, sobrang bilis niyang lumaki. Ang lakas-lakas ng mga, ang lakas nila. Hindi namin na-expect na ganun sila kalakas kumain. Sobrang lakas talaga nilang kumain, as in. Ito naman, ang pinapakain namin sa kanya, chop siya na banana. Yung puno ng saging, ayan, kasali yung mga alaga, manok, mga aso. So, sobrang close talaga yan sila. Nasanay na sila, na may kasama sila, palagi sila nakikita na andyan sila palagi. Magkakasama sila, nagkikita-kita sila lagi. Nung una, nahirapan talaga kami dito sa alaga naming baka kasi nga, nananakit siya ng tao, ng dudumpog, o ayaw niya yung may mga alaga, gusto niya mag-isa, ang hirap niyang alagaan, pero nakayanan naman. Ito naman guys, ang partner ko, nangungumpay siya ng pagkain. Agho ang tawag nito, ang pagkain para sa kambing, para sa baka. Kailangan namin kumpayan, gawa nga sa part namin ngayon, ang hirap na sobrang init, tag-init ng month na kailangan namin gumawa sana ng silage, kasi pa hindi pa namin kinaya sa mga budget, gawa nga wala pa kaming idea about sa isa silage. So, hindi pa kami nakabili ng mga machine for silage. So, mano-mano talaga sa ngayon, nangungumpay, ginagawa niya talaga ang lahat para makumpayan lang ang mga alaga niya, kasi ang dami niyang alaga, kambing, mga baka, ganun. May isa naman kaming karabaw kasi doon sa area ng papa ko, doon namin pinalagay sa kanya, gawang kailangan kasi ng papa ko yung karabaw. So, doon lang talaga siya nagstay. So, ngayon, ang ginagawa ko ng partner ko, umaga, tanghali, at saka hapon siya nangungumpay or depende, lalo-lalo na naka-single motor lang talaga siya. So, ang ginawa namin, kinuhanan ko talaga siya ng bagong motor and then, top down. Para isang niya lang ba, isang go away, isang kumpay niya lang, madadala niya lahat. Kasi pag once nga sako-sako lang, hindi niya talaga makaya, napagod na siya sa pabalik-balik. Tapos, lalakas-lakas talaga daw kumain ng mga alaga ko sa ngayon, as in, hindi mo talaga sila makontrol, lalo-lalo na ngayon, tag-init. And then, ang gawa nila, kain, inom. So, ang bilis nilang lumakas. Pero, nakakatuwa lang din kasi, mapabilis lang silang lumaki, hindi sila yung bansot na mga alaga, hindi ganun. Kasi nga, talaga sila sa pagkain, busog na busog sila, sustentado sila ng lahat ng mga pagkain. Ito naman guys, ang taniman ng napier. Sa gilid siya ng suba, kasi nga, ditong area na to, malamig, may tubig, maganda sa napier. Sobrang bilis tumubo, bilis dumami, gawa ngang sa gilid lang ng suba sa area. So, ito is walang may-ari, kahit sino pwedeng kumuha. Pero ang ginagawa ng partner ko, ito kasi sa area na to is, una, pag tinatapas mo niya siya, and then yung mga pwedeng itanim, ipagkalat-kalat sa gilid. Hanggang pag ulan-ulan, nabubuhay, or kahit tag-init siya, hindi siya basta-basta namamatay, gawa ngang nasa gilid po siya ng ilog sa suba.
Ganon. So, malamig ang area, may tubig talaga siya, hindi siya basta-basta. Ang tataba ng mga napier, hindi sila hindi ka lugi. Ang lalaki ng punuan, maganda yung pagkabuhay. Kahit wala siyang abono, okay lang, sapat na ang tubig sa katawan niya. Ganon. Ang bilis niya talaga na mabubuhay, padamihin. And then, malulusog, madali lang siyang i-shader. And then kahit matanda na siya, okay pa rin yung niya, yung pagkabuhay niya. Nakakain pa rin siya ng mga alaga, kambing, baka, ganun. Paborito talaga nila ang napier. Hindi sila yung mapili sa pagkain, hindi. Pagdating talaga sa napier, maganda talaga ang napier sa kanila. Ang napier kasi ay minsan pag na-shader siya, nilalagyan siya ng asin at saka molasses. Pero pag buo mo siyang ilalagay, okay lang nandun, wala naman din problema. Yun ang ginagawa ng partner ko. Minsan i-chop na lang, tapos doon na lang siya bumabawi sa pagdating ng tubig. Pagkatapos ng pagkain nila, nilalagyan niya ng tubig. Paglagay niya ng tubig, okay na yon, hindi na yun problema. Tapos na ang pag na siya na sa tubig. Ang sa tubig naman, nilalagyan niya na lang doon ng mga hammered na mais o ipa ng palay, asin, molasses. Sa isang palanggana ng tubig, kaya niyang ubusin. Mga 1.5 na palanggana na tubig, ganun siya kabilis sa pagkainom niya. Uhaw na uhaw talaga siya pagkatapos nilang kumain ng napier. So, ang ganda, mabilis talaga ang napier sa pag-alaga ng baka at saka mga kambing. Ang bilis nilang makalago, ang bilis nilang lumaki, ang maganda sa katawan ng alaga at hindi sila na mabansot.